Magandang araw, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros worldwide. Palakpakan natin ating mga sarili. Nagbabalik po tayong muli. Another day, another kakupalan mga bossing. Naku po. Marami na naman po tayong paiiyakin na mga tulongges sa gobyerno, mga demonyo, satanas, mga inutil, mga putok sa buho, mga hayop, mga animal, mga talipandas, mga kupal. Sigurado akong kukulo na naman ang dugo ninyo, lalong-lalo na yung mga vloggers ni Bongbong Marcos na mas tanga pa sa kanya. Hay, nako mga bossing, ang hindi ko talaga kasi maintindihan. Sino ba kasing nagpakawala ng aso? Sino ba kasing nag-iwan na bukas ang pintuan? Bakit itong si Bongbong nagwawala? Si Bongbong parang baliw na. Kung ano-ano na sinasabi. Noon nakaraan, mga bossing noon nakaraan, etong si BBM ay nagsalita patungkol sa budget. Yan, hindi naman siya kasali. Daldal pa rin ng daldal. Sinabi na naman niya na yung kanyang GAA blah 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 and so on and so forth. Napaka-engot talaga. So tinanong siya patungkol doon sa isinampang reklamo sa Supreme Court. Nagsampa ng reklamo sa Supreme Court etong sila Pangulong Duterte, sila Vic Rodriguez, sila Ungab, dahil nga depektibo yung GAA. Gawa ng ang issue na sinisilip is yung mga blank items diyan sa BICAM. Hindi ko maintindihan dito kay Bongbong. Sa harap pa mismo ng mga abogado, ginawa niyang tanga yung sarili niya. Merong attention to details ang mga abogado. Alam nila na ina-abnormal mo sila. Alam nila yan na kung kinakangkong mo sila, niloloko mo sila, sinacharot mo sila. Takin mo, ipagmalaki mo pa sa kanila yung kabubuhan mo na hindi mo mahanap yung blanco sa GAA kung hindi ka ba naman tanga. Napakarami ng mga vlog tungkol dyan, pagpapaliwanag para yung mga vlogger mo may matutunan. Putangina, paano may matututunan yung mga vlogger mo? Ikaw na nga mismo, ang taas na ng posisyon mo, wala ka pa rin alam. Ang taas na ng posisyon mo sa gobyerno, engot-engot ka pa din. Hindi nga po yung GAA ang problema. Alam mo, BBM, minsan nagtataka na ako sa iyo. Hindi ko alam kung tanga ka o nagtatanga-tangahan ka. O baka sabog ka. Ikaw naman, boss, dapat na naman sabog. Napunta na naman sa mga sabog. Parang sabog talaga. Alam mo yung kausap mong lasing. Nakikita nyo pag nagiinuman kayo, mayroon kayong kainuman na lasing, tapos kinakausap nyo yung lasing. Putangina, walang matandaan yan. Walang naiintindihan yan. Kaya nga pag usapang lasing, kalaunan sa suntukan na uuwi yan. Bakit? Kasi nga, ikaw, ipapaliwanag mo dun sa lasing, sa sabog. Ipapaliwanag mo sa bangag. Yung opinion mo, putya. Iba rin ang opinion niya. Iba interpretasyon niya. Ganun yung mga lasing O kita mo to si Bongbong. Halos araw-araw na nating ikinuntit. Putang ina, para na nga tayong teacher. Itinuturo na natin sa mga tanga niyang mga alipores na mga aso niya. Na mga mukhang basura. Ang lalagkit, akala mo mga mukhang pinirito. Araw-araw mo na sinasabi na ang problema nga yung bicameral report. Umamin na nga si Kimbo, meron. Umamin na nga yung mga congressman, meron. Putang ina, Bongbong, ano ka ba? Minsan talaga, hindi na to katangahan Hindi na rin to kabobohan. Putang ina, palagay ko may something, may mas malalim Kung hindi baliw to, mababaliw na. Oo, malamang sa malamang yung utak nito tuyot na talaga. Para ng champoy. Ganyan mga bossing yung mga adik pagkausap mo. Hindi ko nasasabing adik siya, pero parang adik. Ganyan yung mga kausap mo ng mga adik na kahit anong turo mo, wala natututunan. Putang ina, parang alam mo yun. Para ka nakipag-usap sa manikin, walang utak. Ang kulit-kulit. Kaya naman pala ganyan ang utak nito. Putang ina niyan. Palagay ko tuyot na tuyot. Bakit ko masasabing tuyot at parang adik?
O matapos siyang magsalita tungkol dun sa kanyang budget na susyunga-syunga, pati ba naman sa harap ng mga matitipunong mga abogado, ginawa niyang tanga yung sarili niya. O eto na naman, tinanong na naman siya ng media. O kasi nga si Senatoriable Vic Rodriguez, merong sinabi doon sa kanyang debate na hindi lang po dapat sa atin, dapat sa lahat. Lahat ng kumakandidato, lahat ng mananalo, kailangan po merong drug test. Dapat simulan yan sa Malacanang. Because public office is public trust. Ano po ba yung public office is public trust? Paliwanag natin kay Bongbong kahit di niya maintindihan. At ipaliwanag din natin sa mga vlogger niyang tanga kahit na hindi nila kayang abutin. Ganito po, public office po, yan po yung mga posisyon sa gobyerno. Yan po yung congressman, mayor, kapitan, kagawad, konsihal, congressman, gobernador, vice mayor, senador, vice president, presidente. Ayan po. Ayan po yung mga public office. Okay, public office po yung mga yan. Oo, public office is public trust. Ano po ang inilalagay? Ano ang ibinibigay sa iyo ng tao para ikaw ay mapunta doon sa posisyon na yun? Full trust and confidence. Lahat. Yung pagkakilala ko sa yung maganda. Kung ano yung tiwala ko, yung pagmamahal ko, ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang aking boses. Ikaw ang aking magiging boses. Kaya, yung buo ko, yung demokrasya, sa gamit ng aking ballpen na pag-itim sa bilog, na hugis itlog, pag binilugan ko yun, yung pangalan mo, pag binilugan ko, puta ibig sabihin may tiwala ako sa'yo. At dahil dun sa tiwala ko sa'yo, ilalagay kita dyan sa posisyon na public office, na para posisyon na para magsilbi sa bayan. So ngayon, nilagay kita dyan. Pag nilagay kita dyan, dapat magsisilbi ka sa akin. Sinong boss mo? Dapat ako. Bakit? Kasi ako yung naglagay sa'yo dyan. Nagtiwala ako sa'yo. And now, nakikita ko parang may something sa'yo. So magtatanong ako. Di ba? Magtatanong ako. Bilang ako na nagbabayad ng buwis para may masweldo kang putang ina mo ka, pati yung mga anak mo papaaral mo sa pinakamagagandang eskwelahan, samantalang yung mga anak namin hirap na hirap magbayad ng matrikula, mabili mo yung asawa mo at yung 3 mong kalaguyo ng napakagandang mga bagatrilos, nagtutulong-tulong ang masang Pilipino para yung mga kapritsyo, yung mga hayop kayo ay magawa ninyo, matamasan ninyo. So yun lang naman ang tanong namin, sir. Baka naman pwede. May tanong ako, pakisagot naman. Adik ka ba? Adik ka ba, sir? Kasi may bali-balita, adik ka, binoto pa naman kita. Sir, pakisagot naman, sir. Hindi ba? So, unti-unti nawawalan na ako ng tiwala sa'yo dahil nga sa mga bali-balita tungkol sa'yo. Anong gagawin mo? Bilang pinagkatiwalaan, binigyan ng tiwala, pagmamahal ng mga taong bumoto sa'yo. You owe them what? An explanation. You owe them what? An answer. Being the father of this nation, pag tinanong ng anak mo, pa bakit mahirap tayo? Dapat may sagot ka. Kasi wala akong pinag-aralan eh. Kaya wag kayong gagaya sa akin. Di ba? Tatay ka eh. Pa, bakit ginabi ka na ng uwi, tas ang daya mong chikinini? Di ba? Dapat sagutin mo yun. Pero kapag may tinatago ka, hindi mo sasagutin. Hindi chikinini yan, nak. Ano yan eh, kasi napaso yan ng Yossi. Tay, ba't ang dami? Madaming beses ako napaso. Naku, sige na, kumain ka na ng pansit. But you still owe them an explanation. Di ba? Kailangan bilang isang ama ng tahanang Pilipinas, dapat lahat transparent ka. Transparent ka sa gastusin mo, transparent ka kung saan ka nagpunta, transparent ka sa mga ginagawa mo, or else
magdududa kami sa'yo. Magdududa ang nanay. Magseselos ang nanay. Baka sabihin ng nanay, may babae ka. May kulasisi ka. Baka sabihin, hindi ka tapat. So, kailangan mong sumagot. So, meron panawagan ng taong bayan. Putang ina, bakit ba tayo nananawagan? Mukhang adik. Mukhang adik. Tinan mo, walang alam. Pag nagsasalita, parang siraulo. Putang ina, iba-iba yung sinasabi. Iba yung sinabi ngayon, iba yung sinabi bukas. Para tayong merong 100 presidente, iba-iba yung bawat version eh. Araw-araw iba-iba version. So ngayon magtataka ka, bakit ba ito si Bongbong hirap umintindi? Hindi niya maintindihan na hindi naman problema yung GAA. Ang problema nga, yung pinanggalingan ng GAA, which is yung BICAM. At pinirmahan niya yun. Eh, hindi niya alam na mali yung pinirmahan niya at may hocus-pocus, may magic yung pinirmahan niya. Ini-inform na nga natin siya, hindi niya pa rin magets. Putang ina yung katiting niyang utak, putang ina na. Kumbaga parang nagkanumonya na yung utak niya, yung hindi na nag-e-expand. Oo, naging na siyang parang bato. Wala nang pumapasok na impormasyon. Bakit? Putya, ganyan daw eh. Sabi nila kapag batak ka, pag palumpalo ka, kapag humihit-hit ka, ganyan daw. Ba't ba tayo nagdududa? Ba't ba tayo nagdududa? Eh, in the first place, napakadali namang i-address nito eh. Adik ka ba o hindi? Oh, katulad niyan, Ipano party list. O, tinanong natin yung Ipano party list. Sabi natin, Ipano, mga adik ba kayo? O, anong sabi ng Ipano party list? Ayan o. Oh, pakinggan natin to. Nagnegatibo sa hair follicle drug test ang mga nominees ng Ipanaw Sambayanan Party List. Oh. Si Loring Badoy, ang ng buhok niyan, yung buhok niya, minana niya pa sa mga ninuno niya. Pero pinakpoklat niya yan. Para lang patunayan sa tao dahil tumatakbo sila na matino sila, hindi sila adik. Si Ka Eric Celis, hindi ko alam kung saan buhok kumuha. Walang buhok yan dito eh. Hindi ko alam kung saan kinuha yung buhok niyan. Oh, pero ayan, para wala tayong pagkakadudahan, wala kayong duda sa amin, ito. Si Busantog, ganun din. Ang nakita nga daw kay Busantog, mga paksiw eh. At saka mga pakbet, dininding. Oh, yun din nakita sa buhok niya eh. Walang droga. So ito pong Ipano party list, mga bossing. Kusa po silang nag-undergo ng drug test kasi public office is a public trust. You need to trust us sa mga boto ninyo kasi sigurado kami na pag nandiyan kami, matino yung utak namin. Hindi kami adik, hindi kami sabog, hindi kami nagtitrip lang. Kasi buhay ng tao ang nakataya dyan. Kaya first step para ma-win ko yung respeto at saka yung tiwala mo, magpa-drug test ako. Negative ako. Ibig sabihin, matino ang utak ko. So ganyan ang Ipanaw. Si Pulong Duterte. Nagpanukala si Pulong Duterte na magkaroon ng random drug testing ang mga nakaupo sa gobyerno. Anong ginawa ni Pulong? Nagpa-drug test. Negative din. O in fairness, si Migs Nograles nagpa-drug test din. Negative. O kita mo, sinisigawan pa ba natin si Migs na adik? Hindi na. Kasi nga napatunayan na ni Migs na hindi siya adik. Pero ano tong balita, Migs, hiwalay na kayo ng mister mo? Kakakasal nyo lang ha. Tumitili-tili, nagdidilaan pa kayo ng mukha. Ano tong nababalitaan namin na break na daw kayo? Oh, pero okay lang kahit naman lumubog yung bahay nyo sa lupa, wala naman kaming paki. Oh, pero narinig ko lang ha. But anyways, at least napatunayan nila na mga hindi sila mga adik. O kita mo. BP Sara, ano? Oh, sabi ni BP Sara, ganun ha. Psych test ha. O sige, psych test, pati bar exams, drug test, lahat magte-take ako ulit. Magte-take ako ulit basta lahat kayo mga congressman. Mag-take ng drug test. O anong sabi ng mga congressman? Oy, mag-ano ka muna? Sumumpa ka muna dito sa Quadcom o kaya dito sa good government ni Chua. Bago ka mag-demand. O, nagpunta si Inday Sara doon, sumumpa. O ano, nagpa-drug test ba nagpa-drug test ba yung taga Quezon? Nagpa-drug test ba si sino ba nun? Ortega? Nagpa-drug test ba yung kasama ni One Rider Party List na puta kontratista? Hindi. Bakit?
Ba't hindi sila magpa-drug test ngayon? Inangako na sila noon na hinamon nila si BP kumasa sa hamon. O ngayon, ba't hindi pa sila nagpapa-drug test? Ano ibig sabihin nun? Anong iisipin natin? Anong iisipin natin? Kaya naman pala, sabi nila late na natatapos yung session, buhay na buhay pa rin sila. Wow! Late na natatapos yung session, buhay na buhay pa rin kayo. Umaga pa lang, nandoon na kayo. Hanggang madaling araw, nandoon pa rin kayo. Buhay na buhay pa rin kayo. Ano yan? Saan galing yan? Sabi ko nga sa inyo bakit ako magdududa? Paano hindi ka magdududa? Nakikita mo yung mga galawan nila. Iniimbestigahan nila yung successful naman na war on drugs. May mga bali-balita dyan na may mga kapamilya pang mga pusher. Tapos yung mga drug lord, yung Kerwin Espinosa, putang ina, nakalaya pa. Tapos siya pa naging bida doon sa Quadcom. Saan ka mo makakita ng ganyan yung mga dating mga kriminal, mga adik? Putang ina, pinapaboran na ngayon. So magtataka ka. Dapat ba silang magpa-drug test? Oo, kasi nga public trust ng public office . Kapag may kailangan sa iyo ang tao, bilang isang ama, dapat tugunan mo. Kung may problema, sagutin mo. Kung may tanong, sagutin mo. Plain and simple. Ganun binabansagan nyo kung adik o sige ganito. Kung hindi ako adik, putang ina BP Sara, mag-resign ka na. Pwede ba tayong gumawa ng kasunduan? Magpa-hair follicle ako, pagka negative ako, sa sa gusto mong ospital. Gusto mo nakatitig ka pa habang ginagawa para hindi maligaw yung mga buhok ko. Para talagang buhok ko yung makuha, hindi buhok ng driver ko. Kung ikaw kumpiyansa ka sa sarili mo na hindi ka adik, putang ina, bukas din. Bukas din. Ngayon din. Di ba ngayon din papa-drug test ako. Bakit pa ako matatakot magpa-drug test kung Kung alam ko naman sa sarili ko na malinis ako. Yung mga congressman hindi nagpapa-drug test. Bakit? Ba't di kayo magpa-drug test? Kabado kayo? Na may mahuhuli? Kasi napakadali lang magpa-drug test. Sa totoo lang. Ang dami nang gumawa Lalabas yung negative. Tapos na yung usapan ng adik. Itong mokong na to, kita mo, hinamon. Sa tagal na panahon, hindi siya sumasagot. Tinatawan-tawanan lang niya yan. I will not dignify you with an answer. I will not entertain it because it's nonsense. May mga ganun siya pero this time napikon. Napikon siya sa kanyang dating executive secretary. Bongbong Marcos, tandaan mo si Vic Rodriguez, malapit sa'yo yan. Alam ni Vic Rodriguez lahat ng ginagawa mo. Baka kaya siya nang hihingi ng drug test ngayon sa'yo dahil alam niya na addict ka. Baka hindi ko sinasabing addict ka Kasi ang tagal niyong magkasama Ang tagal, yung kay Leni Robredo pa lang, kasama mo na siya nagpoprotesta ka kay Leni. Hanggang sa tumakbo kang presidente, kasama mo na si Vic Rodriguez tapos ngayon, sinasabi ni Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Bakit? May alam ba si Vic Rodriguez na di namin alam? May alam ba siya sa'yo kaya pinipilit ka niya magpa-drug test? Ikaw naman, Bongbong, kung talagang hindi ka adik, kung talaga namang hindi ka tuspok, kung talaga namang hindi ka nahit-hit, bakit ka naman takot? Huwag kang matakot, Bongbong. Kung alam mong wala kang kasalanan. Tingnan mo to. Katulad ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi ba hinaharap niya yung kaso niya ngayon? Bakit? Kaya siya sumuko. Kasi alam niya wala siyang kasalanan. At ang korte lang ang makakapagpatunay na wala siyang kasalanan. Kaya ayan, nandiyan siya ngayon, nakakulong, hinaharap niya yung mga kaso niya. Ikaw, Bongbong, kailan mo haharapin yung taong bayan? Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas, yung public office is a public trust, hindi mo naiintindihan? Hindi mo in-explain ng matino kung ano yung public office is a public trust? Merong isang citizen ng Pilipinas asking for you to settle it. Lahat ng mga chismis tungkol sa'yo, isettle mo. Pag nanahimik ka, may issue sa'yo, nanahimik ka, ibig sabihin, totoo yung issue sa'yo. Ito sagot niya. Ito ang matapang niyang sagot sa hamon ni Vic Rodriguez na magpa-hair follicle siya. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No.
No. Pa-hair follicle test ka, no. Putang ina ninyo, nagpa-hair follicle ako, dinahuli nyo ako. No. Over my dead body. Itong pagsagot mo ng no sa hair follicle drug test, Bongbong Marcos, is a proof na talagang the reason why utal-utal ka, ngiwi-ngiwi ka, wala kang matinong desisyon, siguro dahil meron ka talagang history. O kasi pag hinir follicle ka, malalaman kung gaano ka nakatagal bumabatak, kung kailan yung huli, kung kailan yung pinakauna makikita. So malalaman kung siguro mga ilang taong ka pa lang. Putay na, ilang taong ka pa lang, niluluto na yung utak mo hanggang ngayon. Ilang taong ka na ngayon? 64 ka na ba ngayon? O 65, 66, putya, ilang taon nang niluluto yung utak mo ng kung ano man yung yung ini-inhale mo. Tapos ang sagot mo, no. Ang laking issues nito. Ang sagot mo, no. 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 Why? Pwede mo sabihin na, I do not do drugs. Hindi ako nagda-drugs. Kahit magpa-drug test tayo ngayon. Diba? Usually, iba, sige, palay detector mo ko para mapatunayan natin. Sino nagsisinungaling? Pero siya hindi. Drug test? We. Nek-nek mo. Drug test sinasabi mo. Bakit ako magpapa-drug test? Public office is a public trust. Bobo no? Why will I do that? Puta, yun na matindi ron. Tangina talaga nito, akala niya siya may-ari ng Pilipinas eh. Akala niya, putang ina, gumising siya, tapos siya na presidente ng Pilipinas. Akala niya, prinsipe siya na puta namatay yung tatay niya, tapos siya na yung naging tagapagmana ng kaharian. Kasi ang tanong niya, why should I do that? Gago! Bobo! You should do that because the people are asking for you to do it. Alipin ka ng mamamayan. Kung ano ang gusto nung nakakarami, yun ang dapat na ginagawa mo. Why should I do that? You should do that para lahat ng doubts ng mga tao mawala. Sabi ko nga sa'yo, ako pa mismo ang dapat na nag-ihikayat sa'yo magpa-drug test eh. Kasi nga alam ko, hindi ka naman addict. Nagpa-drug test ka tapos negative. Di nye. Ano na ngayon? So ano na? So paano na? Negative ako. Ano na ngayon? Di ba ang sarap bang asar, Bongbong Marcos, kung hindi ka addict? Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka addict, ang sarap mang di ba? Ang sarap mang asar. Paano yan? Hinihiling na magpa-drug test ka. Pero ayaw mo. No. What? Why will I do that? Why will I do that? Pul. What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Yun nga, para pagkatiwalaan kay sir. Mantakin mo driver ka ng Pilipinas, tas sabog ka. Tangina, ikaw ba, papayag ka na lasing yung magdadrive ng kotse ng pamilya mo? Kasama ka, nakasakay ka dun sa sasakyan, kasama yung mga anak mong mga walang silbi sa buhay. Tapos magpa-drive ka sa lasing, papayag ka ba nun? Hindi, di ba? Hindi kasi dapat kapag kumuha ka ng driver, ipinagkakatiwala mo sa kanya yung buhay mo. Ganun din kami. Kumuha kami ng presidente kasi ipagkakatiwala namin yung buhay namin dyan. Kaya dapat hindi ka sabog, hindi ka addict, hindi ka under the influence. Puta, ang dami mong dinidesisyonan. Ang dami mong dinidesisyonan tapos sabog ka. Meron doubt yung tao na, tangina, baka ibang gana ito yung kotse. Parang amoy alak to Hindi ba? Miski ikaw, praning ka rin naman minsan eh. Lalo, kita mo, pag-iwang-gewang yung pagdadrive. Puta, lasing yata to Di ba? Lasing ka ba? Tatanungin mo yun eh. Lasing ka ba? Di ba? Tatanungin mo yung driver mo. Nakikita rin namin yung Pilipinas. Putang na parang patok na jeep papunta ng Montalban eh. Bumabanking na yung Pilipinas dahil sa pamamalakad mo eh. So magtatanong kami, oy, yung driver natin, Bongbong, lasing ka ba? Ba't ganyan ka mag-drive? Pabanking-banking. Di ba karapatan namin tanungin yung bakit? Kasi putang ina, buti sana kung ikaw lang mamamatay eh. Pag ibinangga mo yung sasakyan, hindi nakasakay kami sa loob eh. Pag binangga mo yan, puta pati kami damay eh. Kaya kailangan matino ka. Yun lang yung ibig sabihin. Ito naman si Bongbong eh. Tangina, hindi naman na dapat tinuturo sa'yo. Tanda-tanda mo na eh. Buwisit ka eh.
Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. Yes, so tayo na. Weakness when he was still working for you. Ulul! Tangina, kaya ka hindi dumating ng mga debate dahil kay ano? Dahil kay Vic Rodriguez. Kung hindi dahil kay Vic Rodriguez, umatin ka ng debate, putay na hindi ka nanalo. Lahat ng media nun, galit na galit sa'yo. Shinield ka. Sobrang talino nga ni Vic eh. Hindi ka pinaatin ng mga debate kasi alam niya tanga ka. Huwag mo sabihin weak. Speaking of weakness, putay na, ikaw ang weak. Wala kang sariling desisyon eh. Bagyo nga eh. Anong gagawin natin? Kapag salita tong kupal na to, ang nakakala mo siyang pinakamagaling. Magaling ka ba talaga, BBM? Magaling ka? Oh, sige nga, kung magaling ka, mag-speech ka nga ng diretso. Oh, mag-speech ka ng diretso kung talagang magaling ka. O, asa na ba yung speech mong diretso? Wait lang ha. Eto na, papakita natin. Oh, wait lang, hanapin ko lang. Pucha na, wala ah. Swerte mo ah. Oh, eto na. Ay, hindi pala yan. Putang ina, nasa na yun? Oh, eto. Oh, yan na. Ipakita natin, mga boss. Oh, sige nga, kung talagang matino ka, sige nga, mag-speech ka nga ng diretso. Tayo, na tayo, bago, siyempre pagka... Oh, tangin na yan. Ay, siya pala, Saan ka makakita ng presidente ganito magsalita? Tapos hihilingin namin magpa-drug test ka, para kang lasing eh. Dapat talaga namin alamin, lasing ba to? Sabog ba to? Ganito na inaasta mo eh. Dapat ikaw, tanggalin mo na, hindi po ako lasing, sir. Hindi ako lasing. Gusto nyo, magpa-drug test ako ngayon para magkaalaman tayo, sir. Nagbibintangan nyo akong adik, hindi naman ako adik eh. O eto, sir, ayan, nagpa-drug test ako, negative. Sinasaktan nyo yun, di ba? Dapat ganun. Patunayan mo. Putya, itong mga pinaggagawa mo, mga speeches mo, lahat palpak. ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and these very important conferences that we have. Ngunit, bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June Tamayo, na tayo, siyempre pagkadating na ng campaign period, masyado na tayong busy. Ano ba talaga? Tangin na. Ayan ang problema, pagka yung utak mo kung saan-saan pumupunta, ano ka ba? Sabog ka ba? Lasing ka ba? Di ba nagtatanong lang tayo? Paano mo sasagutin yun? O, it's either sagutin lang, hindi. Di ako lasing. Di ako addict or magpa-drug test ka. Marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit bago tayo magsimula, huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala. Ano talaga? Ano yung totoo? Yung totoo, anong kailangan? Tangin ng gulo-gulo eh. Na sa nakaraang halalan, ang mga PFP, kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At kaya naman, itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido, upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit Ano ba talaga? Kailangan malaki? Kailangan hindi malaki? Hindi kailangan malaki? Pero kailangan malaki. Ano ba talaga? Malaki, hindi malaki, maliit, hindi maliit? Putang inang buhay to. Pahirap ka sa Pilipinas. Speech mo na lang, pinahihirapan mo pa kami. Diyos ko po. nagsama-sama natin lahat ng nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng
lahat ng Ano? tutulong sa atin. Puta, lahat na. Sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang sinusundan na hangarin at layunin para sa ano ating yun? bansa. Kaya tayo lumalaban, kaya tayo pumasok sa politika. Putang ina. Kaya galing lang ako Sige. sa graduation ng hising Development hot. Academy of the Philippines. Nag-graduate ang mga ibang public servants sa kanilang mga postgrad na kurso. At ipinaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin sa inyo lahat. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, sa aking palagay, Ano nga, putang ina, ba't nga kayo kumandidato? Sabi mo, kaya tayo kumandidato, ngunit dapat, putang ina. Loko. Sunog eh. Ano ba to, bongbong? Ginagawa mo? Para ka ng para ka ng, naka-volume ka ba? ang isang katangian na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan. Puta na. Upang tulungan Nadali mo, ang tagal. San niya hinugot oh. Tangay na sabog oh. Paano mo ginagawa ang bongbong? Ano ba to? Ano ba to? Speech mo na to. Ang ina yung mga nakikinig sa'yo ha. Nakanganga na. Hindi nila alam kung anong pinagsasasabi mo. ang inyong constituency upang tulungan ang iyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya, at ang ating mga national candidates, ganun din, magiging senador. Lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod. Tayo na siguro yung mga nakikinig. Tayo na sabog no. Sinasabi, pre. Sabi siguro ni Halosus, putang ina. Sabi ko, mamaya niya nakanain eh. Kinana, pre. Bulol na naman. Bulol na naman, putang ina. Hindi na naman niya alam kung ano sasabihin niya. Putang inang buhay ito. Paligoy-ligoy, no? Palabulabo. Palabok. Puta, pinagliga ba sa palabok? Ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan, upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo. Putang ina, pumasok na naman sa serbisyo. Kanina mo pa sinabi yung pumasok sa serbisyo. Sinabi mo na naman yung pumasok sa serbisyo, may iba ka na namang dahilan. Dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay Tangina si Abalos. So sabi ni Abalos, tanginan to. Pinagsasasabi nito, tanga na ako, mas tanga pa to eh. So si Lagdame yun, laki na ng butas ng ilong oh. Kakasinghot oh. Putang ina, si Pacquiao, tinan mo yung tsura ni Pacquiao. Puta, kala mo may naiintindihan siya eh. Oh, pero putang ina, wala rin naiintindihan niya. Tanga rin yan eh. Dali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At lalong-lalo Putang ina, tanga no. Kahit daw nahalal ka na, hindi dapat tumigil ang trabaho. Gago! Ibig mo sabihin, bongbong. Nasa isip mo, pag nahalal na, titigil ka na magtrabaho dahil nahalal ka na. Tangina, sabi ko sa inyo, mambubudol eh. Ulitin ha. Bakit mo pa kailangan sabihin na hindi porket nanalo ka, titigil ka na magtrabaho? Dapat nga lalo ka magtrabaho eh. Kapag nanalo ka na eh, kasi nanalo ka na. O yan ang sinasabi ko, lumabas sa bibig nitong tokmol na ito na sinasabihan niya yung mga alipores niya, hindi porkit nanalo kayo, titigil na trabaho. Anak ng tinapay, bongbong, ano ka ba? Ulitin. ganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho.
At lalong-lalo na sa ating mga local government official, ay alam naman natin na kapag kayo umupo bilang local government official, ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. No, yun naman pala. Yun naman pala, gago. Ikaw lang mag-isa nagsasalita dyan. Yung naman pala. Tanginan to, may kakwentuhan siya. Hindi natin nakikita. Ay, bongbong. Putang ina. Ano ba ginawa mo sa buhay mo? At talaga nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan, tinitiis na lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong kung meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, ngayon, kailangan na ngayon natin dahil Ano tayo ba? ngayon ay tayo. Ano ba ngayon? Ngayon, kailangan na natin. Kailangan na natin ngayon. Ngayon, ano ba yung ngayon kailangan na natin? Anak ng tinapay ka, BBM mo. Pinalakpakan ka lang, na-distract ka na. Huwag kasi muna kayong pumapalakpak. Palakpak kayo ng palakpak kagad eh. Ng ating mga kababayan. Kaya naman po, Ayan, patay, pumalakpak. kaya't Puta. Si Tatang kumakamot oh. Tangina sabi niya, ilan na nga lang yung buhok ko eh. Ilan na lang yung buhok ko. Ito naman katabi niya oh, nakaganon na oh. Nakaganon na sa tangina si Bongbong. Tagal magsalita. Gutom na kami. Siya lang ang hindi makakain. Pati kami nadamay. Ayan si Kuya, lungkot na. Hindi nakikinig. Oy, Bongbong, hindi nakikinig to. Sino to? Hindi nakikinig sa'yo. Yung isa tulog pa oh. Puta, itong isa nagkakamot oh. Oh, pinalakpakan eh. Nalito tuloy. Masyado kasi kayong pinalakpakan nyo naman nalito tuloy yung mama. ngayon, kailangan na ngayon natin Ngayon, kailan na ngayon natin? Ina, no? Lutong-luto, no? Lutong-luto. dahil tayo ngayon, tayo naman, Ano? Ngayon, kailangan natin tayo ngayon. Tayo naman. Ano ba? Tangina, Bongbong. Huwag ka na kasing nagsasalita. Anday, matulog ka na na mahimbing ang 2028. ay nakakaunawaan, nakakaintindihan tayo na yan ang ating gagawin. Gago, hindi ka nila naiintindihan eh. Hindi nila maintindihan. Paano maintindihan tong ganito? Oh. Para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, ngayon, kailangan na ngayon natin dahil tayo ngayon, tayo naman, Ano? Putang ina, hindi na mga maintindihan eh. Gulo-gulo mo eh. ay nakakaunawaan, nakakaintindihan tayo. Kakaunawaan, nagkakaintindihan. Wala maintindihan sa'yo eh. Tayo ngayon, tayo ngayon, tayo, nagkakaintindihan. Hindi kayo nagkakaintindihan. Ako nga, hindi kita naintindihan eh. Na yan ang ating gagawin, yan ang ating ipaglalaban. Ngayon, how do we Ngayon ulit. O, sige. make those principles into reality? And that's what these elections are all about. That is why it is important that those like-minded candidates, kayo, mga miyembro ng PFP, tayo, yung mga ibang opisyal, at hindi pa ito ang kumpleto ng membership. This is only from dito sa area natin, dito sa bandang NCR, Sige, at yung mga malalapit na lugar. Gagawa pa rin tayo ng mga ibang klaseng mga convention na ganito sa iba't ibang lugar upang kailangan marinig ng ating liderato ang pangangailangan ng ating mga kandidato habang maaga pa, habang may pagkakataon pa tayo na makipagpulong-pulong lahat. So, let us use this opportunity that we have here now today to put together I'm sure everybody has their own plans
on how they will conduct their own campaigns. Hindi ang leadership ng PFP ang hindi ang Ano ba talaga? Hindi ang leadership ng PNP, hindi PNP, PFP. Ano ba yan? Ay, nako. leadership ng PFP ang magsasabi sa inyo kung paano patakbuhin ang kampanya ninyo. Mas alam ninyo sa amin yan. Ngunit, ang kailangan malaman ng liderato ng PFP kung ano pa ang aming maitutulong. Dahil ang partido ay nandyan upang tulungan ang lahat ng mga miyembro. At asahan ninyo, Tolentino, gulong-gulo na. Oh. tayo naman na asahan ninyo na kung ano ang kayang gawin Ano nga? ng partido, kung ano ang kayang gawin ng ating mga supporter, ng ating mga kaibigan Ano? na naniniwala rin sa pagkakaisa, ay kung ano ang kayang gawin nila Puro ano? ay gagawin namin upang tulungan Ano ang kayo. kayang gawin? Ang nais naming maging resulta, Ay ano? siyempre, ang lagi namin iniisip, dapat talaga sa unang-una, Tingnan mo yung mga mukha nung kinig. Tanginan to, sabi nila pare-parehas. Tangina, kung di na presidente to. Ang tagal naman ni BP Sara maging presidente. Puta yun na. Ano ba naman yan? Puta, nakakaantok naman to. Sabi nito ni ate, tumatawa. Oh. Sabi niyo, tanginan to, loko-loko. Kung ano-ano sinasabi, parang baliw. Oh. sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. 12-0. 12-0? Tanginan to, kapal ng mukha mo. At sa mga local naman, dapat 100% dahil yung mga membro natin, yung pinakamagagaling naman talaga sa local. Kaya dapat maipakita natin na Si Pacquiao, lulong na lulong si Pacquiao. Gago, Manny Pacquiao, sabi mo nun, adik yan. Sabi mo nun, di ba, sisingilin ng langit yung mga kasalanan ng mga Marcos. Hahabulin mo ka mo. Ikaw, Pacquiao, ha? Loko-loko ka din, ha? Tangina, sinungaling ka, ha? itong pagsasama na ito ang pagsanib puwersa nating lahat dito sa ilalim ng PFP. At bukod pa doon, sa ating May naisip na naman siya. Puta, may naisip. Teka, bukod pa doon. May naisip siya. Tingnan natin ano naisip niya. mga koalisyon at pag-aalyansa sa iba't ibang partido na ipinagsama natin dahil sila rin ay naunawaan ang ating hangarin ng pagkakaisa. Ay lahat ay pinagkaisa natin yan. Kaya palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling at pinakamatibay hindi lamang sa eleksyon kung hindi sa serbisyo publiko. Kaya yan, kaya dahil ganun kataas ang quality ng membro at ng kandidato ng PFP, dapat, basta kami sa leadership ng PFP, sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato. Dahil Pinainom nyo rito. Parang yung tsuhin ko tong lasing, ah. Gulo-gulo mo, bongbong. Parang haba na naman ang video natin. Oh, haba na naman ang video natin. Baka di na naman panoorin to. Oy, nako, Diyos ko po, bongbong. Magpa-drug test ka na lang. Ito kitang-kita rito sa mga pananalita mo. Yung pag-articulate mo ng mga sasabihin mo bilang isang presidente, hindi yan katanggap-tanggap. Buti sana kung napakatanda mo na. Naintindihan ko na si PRD nung mga bago matapos yung kanyang administrasyon, medyo medyo nagbago na siya. Medyo naging slow yung kanyang mga speeches, medyo minsan parang san-san din nagpupunta. Pero ikaw bata ka pa. Bata ka pa, 3 taon ka pa lang sa panunungkulan, di ka naman stressed. Nakita mo na yung mukha mo, di ba? Di ka naman mukhang stressed. Pero tayo na, sir, siguro pinakamaganda talaga dito sa lahat. Public office is a public trust, sir. Kung yung simpleng salita na yun hindi mo maintindihan, dapat wala ka na dyan sa posisyon. The fact na you are not acknowledging that your power came from the people. Yung kapangyarihan na meron ka ngayon galing yan sa taong bayan. Dapat pag may tanong ang taong bayan, sinasagot mo kagad kasi tagapagsilbi ka ng taong bayan. Hindi ikaw ang pinagsisilban, hindi ka naman hari. Hindi ka rin naman kagalingan, hindi ka rin naman katalinuhan. Oo, kaya kailangan talaga, kung ako sa'yo, sir, para matapos na tong issue na to na pinaghihinalaan ka
Ako hindi ako naniniwala adik ka eh. Pero yung iba naniniwala na adik ka. O para matapos na tong issue na to, anong gagawin mo? O magpa-check up ka na. O magpa-hair follicle ka na. Para once and for all, matapos tong issue na to, maisampal mo sa pagmumukha ni Vic Rodriguez yung negative result mo. Tapos move on tayo, di ba? Buisit ka. Maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Sana po kayo po ay natuwa na entertain na inis. At magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na content. Panoorin po ninyo lahat ng mga ina-upload natin. Na mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi po. Hanggang sa muling pangbuburaot mga boss. Kita-kita mga bossing. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.